Hindi maitago ni Aling Rita ang pag-aalala sa muka habang pinagmamasdan ng anak na himbing sa pagkakatulog. Mabigat ang loob na dinampot ng ginang ang plangganita na naglalaman ng maligamgam na tubig at bimpo. Bahagyang lumabo ang nagamit na tubig sapagkat pinangpuna sa nahihimbing na anak. Bago tuluyang lumabas ng silid, binuksan nito ang bintana. Tinukod ang kahoy sa gitna. Saglit lang, pumasok ang preskong samyo ng hangin at ang mainit-init sa balat na sikat ng araw. Nasinagan ng katawan ng kanyang natutulog na anak na pang-apat na araw nang hindi nagigising. Saglit nagbalik ng tanaw ang ginang sa huling pangyayari na naabutan nila bago ito tuluyang nawala ng malay. Mula nang malunok nito ang mutya 2 oras pagkatapos, naulingan ng mag-asawa ang pagsusuka ng dalaga sa batalan. Naalimpungatan sapagkat habang tumatagal, lalong lumalakas ang bawat pagdahak. Na animo ba ay hindi mailabas ang nais tanggalin sa katawan. Nasumbungan ng mag-asawa na halos mamilipit ito sa paliguan. Katabi si Mikasyang panay ang buhos sa katawan nito ng tubig gamit ang isang tabong gawa sa sarten. Tila tinulo saglit sa kinatatayuan ng mag-asawa. Paano'y mula sa bunganga nito, sa tenga, sa ilong, mahinang lumalabas ang kulay lupang likido. Tinuon nila ang pansin kay Mikasyang umaalalay rito. Basa na ito at marumi na rin ang bestidang suot, gawa ng likidong lumalabas sa katawan ng dalaga. Mikasya, bakit? Hindi na naituloy ng ginang ang tanong sapagkat pinangko ni Mikasya ang dalaga. Gamit ang isang kamay, animo ba ay sanggol na dahan-dahan binubuhusan ng tubig. Sa isang panig ng batalan, puno ang isang maliit na timba ng bumubulang likido. Pinabulang katas ng gugo. Nang tuluyang matapos sa pagsusuka ang dalagita, sakalang inabot ng matangkad na babae ang timba. Maingat ang bawat paghagod nito sa katawan ng dalagita. Nangihinang naibaling ni Potensyana ang mata sa natitigilang mga magulang. Bumulong ito na siya ay ayos lamang, na hindi sana papaniwalaan ng dalawa, ngunit nagsalita si Dante na lumitaw sa labas ng batalan. Nakamtan na ho niya ang mutya, nasa loob na ho ng kanyang katawan. Isa sa ginagawa ng mutya ang paglilinis sa katawan ng kanyang papamahayan. Lahat ng marumi sa loob ng katawan ni Potensyana ay kanyang ilalabas. Pagkatapos ho nito, may isa sa 2 maaaring mangyari sa kanya. Makakatulog siya ng ilang araw dire-diretso. O di naman kaya ay saglit na mawawala siya sa sarili. Natural lang ho iyon at pansamantala lang. Maninibago lang saglit ang kanyang sistema sa lakas ng tinataglay niyang mutya. Mahabang paliwanag na lalaking tikbalang na nasa wangis ng tao. Bagamat nasabi na iyon sa mag-asawa noong pa, hindi pa rin maiwasan ng mag-asawang mag-alala para sa kanilang nag-iisang anak. Ngunit ano bang magagawa nila? Pinili ito ng mutya at sa murang gulang ay naatasan ng kapangyarihang hindi biro. Napaantanda na lang ang ginang at napatalikod ang ama ni Potensyana. Naglakad palayo si Mang Mulong, tumungo sa kusina. Inabala na lang ang sarili sa mga gawain, kahit ang puso niya nag-aalala para sa anak. Si Aling Rita naman ay tumulong na sa babaeng tikbalang sa paglilinis sa katawan ng kanyang anak. Saglit lang umakyat ang ginang sa itaas ng bahay, kumuha ng damit pamalit ng tuluyang malinisan na ang dalagita. Nagpresenta si Linong pangkuin nito at dalhin sa silid ng dalagita. Eskorte ang ina. Nang mailatag ang katawan sa katreng gawa sa kawayan, saglit hinawakan ni Potensyana ang isang palad ng kanyang nanay. Sinabing inaantok siya at huwag mag-alala bago tuluyang pumikit ang mga talukap nito. Saglit pa, naulingan ng ginang ang mahina nitong paghihilik. Nang lumabas sa silid, ang nanay ng dalagita, nakatayo na sa labas ng silid nito ang nakapagpalit ng kasuotan na si Mikasya. Tinabihan ni Lino. Naglakad patungo sa silid ang matangkad na babae. Sumunod si Lino. Saglit sinilip ang dalagitang himbing na sa pagtulog.
Humingi ito ng paumanhin sa mag-asawa bago naglakad patungo sa salas. Umupo sa sopang gawa sa kawayan. Sa likod nito, tumayo ang lalaking tikbalang. Umakyat mula sa ibabang kusina si Mang Mulong, dinulutan na mainit na tsaa ang mga panauhin. Tinabihan ng asawa na tila nang lalambot na hindi niya mawari. Inakbaya ni Mang Mulong ang asawa. Naihilig naman ng ginang ang ulo sa balikat nito. Habang nakikinig sila sa pagpapaliwanag ni Mikasya sa nangyari sa loob ng kanilang teritoryo at kung anong silbi ng mutya at kaya nitong gawin o maging epekto sa kanilang dalagita. Ibig mo sabihin, matututo siyang gumamot? Isa sa mga kakayahang makukuha niya? Anang ginang na napatingin sa asawang nilingarin siya. Ang pangunahing responsibilidad ho ng mutya ay pumoprotekta at magpagaling. Paliwanag ni Lino sa napabuntong hiningang ginang. Basta't ipangako niyong hindi niyo siya papabayaan. Mahal na mahal namin siya. Nag-iisa namin siyang anak. Ani Aling Rita na wala na ring magawa. Paano niya pipigilan ng isang bagay na bagamat magdudulot ng panganib sa kanilang anak, malaki naman ang maitutulong sa kanilang lugar sa mas nakararami. Umaasa silang ngayong nasa katawan na ni Potensyana ang mutya, mababawasan ang gulo sa kanilang baryo sapagkat wala nang hahabulin pa ang mga masasamang nilalang. Ilang linggo na ring minababalita ang aksidente at pagkawala ng ilang tao. Hindi pa kasama ang ilang hindi maipaliwanag na pagkasawi ng kanilang mga kalugar. Alam nilang natural ang kamatayan ngunit ang sunod-sunod hindi normal. Nang gabing sinagip si Mang Mulong ng 2 tikbalang mula sa panganib, nabuksan sa kanilang kamalayan ang mundo ng hiwaga at kababalaghan na akala nila ay mga kwento-kwento lamang, alamat o mga paksang pampalipas oras lang o panglibang lamang. Ngunit heto, nalandad sa kanila ang totoo. Mula sa likod bahay, nagtaas ng tingin si Batik. Napatingala sa bintana ng kanyang amo. Kumahol ng sunod-sunod ito bago nanakbong umikot sa pinakahagdanan ng bahay. Tinatawag ang nanay ni Potensyana na nasa gilid lang, abala sa mga inaaning sitaw at okra sa may bintana nila. Saglit pinagmasdan ng ginang ang asong panayang ikot at tumitingala sa hagdan. Nabitawan ng ginang ang bilaong kalong, nagmamadaling pumanhik. Nagkasalubong pa sila ng anak na pupungas-pungas palabas ng silid nito. Nanlabo ang paningin ng ina, niyapos ang anak. Anong nararamdaman mo? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Hindi ka ba? Hindi maganda tutong tanong nito sa ngumiting dalagita. Yumakap pa rin ito. Sinabing bahagyang nangalay ang puwetan at ang mga braso. Paanong hindi ka mangangalay? 4 na araw kang tulog. Isang posisyon lang. Nagpapahid ng duhang sagot nito sa anak. Pinaupo ng ginang ang dalagita sa silya. Tinapatan ng lamesa. Bago nagmamadaling bumaba sa kusina. Saglit nag-asikaso. Si Potensyana naman ay napatingin sa labas ng bintana. Nagkatitigan sila ni Dilim na nanginginain ng manggadi kalayuan. Kumaway ang dalagita. Humalinghing naman ang kabayo at mabilis na nawala sa kanilang paningin. Napasimangot si Potensyana. Hindi man lang siya nilapitan ng isa sa mga alaga. Natoon ang mata niya kay Batik na nasa baba pa rin, panay ang kahol. Inutusan niyang umakyat ito, bagamat nag-aalinlangan sapagkat hindi ito pinapaakyat ng kanyang nanay sa itaas. Maalikabok raw kasi ang mga paa. Napilitang sumunod sa among naguutos sa kanya na siya ay umakyat. Saglit pa, nasa itas na ito, yakap-yakap ng dalagita. Panay ang iyak at kahol ng aso na kung maaari lang mabuhol ang buntot nito sa pagkakakawag ay mangyayari. Mamaya na yan, kumain ka muna. Anang ginang na binababa ang mangkok ng sinigang na hipon at pritong bango sa lamesa. Saka palang umangil ang tiyan ng dalagita, binaba nito ang alaga at sabik na inabot ang mangkok ng sabaw. Humikop. Pinanood muna ng ginang ang anak bago naalalang wala pa palang kanin na tubig.
agad itong bumalik sa kusina. Nagpaalam na ako sa maestra mo. Sinabi kong hindi ka na makakapasok sa ilang nalalabing araw nyo. Tinrangkaso ka. Panay nga ang punta dito nila Loring. Maigi na lang na pagtatakpan na kunwari kakatulog mo lamang. Nag-aalala rin sila sa'yo. Paunang kwento ng ina sa maganang kumakain na anak. Naku, tsak na gutom ka. Teka't kukunin ko yung ginataan sa kusina. Isabay mo sa alanganing tanghalian mo. Dagdag pa ni Aling Rita. Saglit nilunok ng dalagita ang inunguya bago uminom ng tubig. Bahagyang may tumulong tubig sa gilid ng labi nito sa madali ang pag-inom. Nang nilapag nito ang baso, ngumiti sa ginang na saglit namang natigilan. Pinigil si Potensyana sa muling pagsubo. Teka sandali, ngumanga ka nga. Kunot noong wika nito sa nalitong dalagita ngunit sinunod ang utos ng ina. Kahit may kanin-kanin pa sa harap ng ngipin, hindi nangiming palisin iyon ng ginang. Natuon ang mata nito sa mga ngipin ng anak. Bakit pagkaputi-puti ata ng ipin mo ngayon? Hindi naman ganyan yan dati ah. Hindi maiwasang komento ng ginang na binitawan ang anak na bagamat nagtaka, muling nagpatuloy sa pagkain. Wala sa loob na napagmasdan niya ang anak habang patuloy lang sa pagsasandok ng kanin. Hindi niya maiwasang pansinin rin ang mga mata nitong tumingkad ang kulay puti na siyang pumapaligid sa itim ang balintataw nito. May maitim na tuldok sa kanang mata nito sa gilid, alam niya. Ngunit ngayon hindi na niya makita. Sabi ng isang doktor sa bayan sa dati nilang tinitirhan noon bago sila lumipat sa baryo Tigbalan, balat-balat raw iyon, birthmark sa mata o sa ibang termino ay eye freckle. Hindi naman raw nakakaapekto sa paningin ng bata. Mula kasi noon, isa iyon sa laging napapansin kay Potensyana at sanay na siyang makita iyon lagi. Ngunit ngayon nga ay himalang nawala. Saglit niyang naalala ang sinabi ni Dante habang nasa batalan si Potensyana at pinagayaman ni Mikasha. Ang mutya raw nililinis ang katawan titirhan. Napalunok si Aling Rita nang maalala ang kulay lupang likido na lumalabas noon sa bawat butas ng katawan ni Potensyana. Marahil, halo-halong dumi iyon na nasa loob ng katawan ng kanyang anak. Maaari at posible rin kayang maging ang mga komplikasyon nito sa loob ng katawan sa mga parte ng laman loob halimbawa na marumi ay nilinis nito. Maaari. Nalipat sa balat ng anak ang paningin ni Aling Rita. Parang naging mamula-mula ang kayumangging kutis ng kanyang anak. Pansin niya, lalong kumintab ang buhok nito at tila nag-iba ang hibla. Naging pino. Samantalang dati, sumasabog iyon kaya laging nakapusod. Bakit hunay? Tanong ni Potensyana sa natutulalang ina. Napahilot na lang si Aling Rita sa kanyang mga sentido. May nabago sa'yo anak, halatang halata sa katawan mo, na tila ba umangat ang iyong tinatagong karilagan. Tanging sagot nito sa natawang dalagita. Binibiro niyo naman ho ako eh. Napatungong wika nito na muling nagpatuloy sa pagkain. Nagkibit na lang ang ginang, tila nangihinang napasandal sa kinauupuan at pinanood ang anak sa pagkain. Ilang sandali pa'y bisita na nila si Mikasha at Lino, sinundo ni Dilim, habang si Dante tumungo raw sa bayan at binalita sa ama ni Potensyana na nagkamali na ang anak. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ng pinuno ng mga tikbalang sa dalagitang binibisita. Maging si Lino ay ganoon rin. Tinanong ng dalawa kung wala ba siyang nararamdamang iba sa katawan ngayong nasa pangangalaga na niya ang mutya. Saglit na pinakiramdaman ni Potensyana ang sarili bago sumagot. Parang pakiramdam ko ho, magaan ang katawan ko. Natural lang. Nga pala nay, ibig ko sanang maglakad-lakad mamaya sa labas. Paalam ng nakangiting dalagita na sinang-ayo na naman ng ginang. Saglit pa na usapan ang dumaan, nagpa siyang bumaba ang dalagita. Siyang paalam naman nila Mikasha at Lino. Binigay ang sandali sa munting pamilya. Maraming araw na maaari nilang makausap ng sarilinan sa Potensyana.
Sa ngayon, hahayaan muna nila ito. Hindi mawalay ang mata ng ginang sa anak. Nasabik sa boses nito sapagkat 4 na araw rin nilang hindi iyon naririnig. Kasalukuyan nitong pinapanood si Potensyang nakikipaglaro sa alagang aso nang dumating ang kanyang ama. Malayo pa ay tumatakbong sumalubong ito sa tumigil na kabayong sinasakyan ni Mang Mulong. Bumaba at hinintay ang anak na lumapit, saka kinabig at niyakap ng mahigpit. Di kalayuan naroon si Dante, pinagmamasdan ng dalagita. Isang masaganang hapunan ang hinanda ng nanay ni Potensyana. Inanyayahan ng mga kaibigang ilang araw na rin pabalik-balik sa kanila at nangangamusta. Napuno ng tawanan at ingay ng mga kabataan ang munti nilang salas. Binigyan ng lugar ng mag-asawa ang dalagita nila kasama ang mga kaibigan nito. Sa kusina sila na malagi, inabala ang sarili sa paggagarapa ng kanilang mga paninda. Nga pala mahal, pinaalam ko na ang mga bata para dito na sila matulog. Alam kong ibig rin nilang makausap at makasama ng matagal sa Potensyana. Kaya nang sinundo ko kanina, pinagpaalam ko na. Kita mo naman, palalim na ang gabi ni hindi nila alintana. Ani Aling Rita sa asawang tumango-tango. Samantala, sa isang sitio malapit sa Riles ng Damortis, nakakatuwaan ang 4 na lalaki habang naglalakad papasok sa entrada ng sitio. Galing sila sa bayan ng Santa Catalina. May dalang gitara ang isa, hindi matapos-tapos ang biruan. Paano'y naunsyame ang planong pangaharana sa isang dalagita sa kabilang bayan. Nagmamagandang gabi pa lamang sila at akmang hahaplusin na ang kwedras ng gitara, ay pinakawala na ang mga asong bantay. Nanakbo sila upang hindi makagat. Sabi ko naman kasi sa'yo, may gatas pa sa labi si Lenlen, hindi ka nakinig. Nagpasya ka pa ring mangharana. Umayaw na nga yung nanay niyang suplada nung magpaalam ka. O di anong napala mo? Kastigo ng isang kasamahan nila, si Juan, sa bagsak pa rin ng mga balikat na lalaking ibig sanang maningalang-pugad. Hindi mo naman masisisi na magalit si Aling Enang at ipahabol ka sa aso. Kakaalis lamang ng anak nilang panganay sa kanilang piling at kinasal sa mayamang si Elpidio. Heto kat nais rin kuhain ang natitira nilang anak. Dalagita pa. Segundo naman ni Baste. Si Lydia naman kasi talagang nais niyang suyuin kaso ano ba naman ang laban niya kay Elpidio? Anang isa pa na si Insyong na lalong kinulungkot ng binatang pinagkakaisahan, si Pedro. Maiba ako. Gusto niyo na bang umuwi agad? Bata pa ang gabi. Tumuloy muna tayo doon sa duluhan. May pinaglalamayan doon. Tiyuhin ang pinsan ko sa panig ni inay. Unang gabi raw ngayon. Makikape muna tayo. Suhestyon ni Juan. Agad namang sinang-ayunan iyon ng tatlo. Lihim na napasingasing si Oda. Gigil na gigil sapagkat hindi niya magawang lumakad patungo sa pakay. Paano'y panay ang kahol ng mga aso sa kanyang kinaroroonan. Sa tuwing sinusubukan niyang humakbang pasulong, kumakahol ang mga aso at umaakmang pasugod sa kanya na siyang sinasaway naman ng amo nitong abala sa pag-aasikaso ng mga bisitang naglalamay. Sa sobrang pangkigigil, ay halos bumaon ang mga kuko niya sa yakap na isang dipang pinutol na puno ng saging. Isang oras na siyang naririto at gutom na siya. Itali na lang ho natin ang mga aso, inay. Ang iingay ho. Reklamo ng dalagang si Panying na kanina pa naiinis sa ingay ng kanilang mga alaga. Hindi naman hinahabol ang mga bisitang parating. Kumakahulang. Hayaan mo na. Isa pa, ayaw ng lola mo. Kapag tinali mo ang mga iyan, mag-aalulungan yan. Sagot naman ng inay nitong nagdudulot ng mainit na sabaw sa ilang matatandang nagrorosaryo. Hayaan nyo na lamang, maganda na rin yung hindi tahimik ang paligid. Anang isa na sumabat sa mag-ina.
May nakikita yan kaya ganyan sila. Hayaan mo. Hindi naman mayat maya nakahol eh. Segundo naman ang isa. Bagamat naiinis, hindi na nakipagtalo ang dalagang si Panying. Ano bang laban niya sa mga matatanda? Lalo at sabay-sabay pa ito sa pagkontra sa kanya. Papasok na sana ang dalaga upang kumuha ng kape nang makitang may liwanag galing sa Petromax siyang natatanaw, galing sa labas ng kanilang bakuran. Saglit pa, tumawag ang pinsan niyang si Baste at Insyong, kasama ang dalawang kaibigan nito. May dalang gitara ang isa may hawak na Petromax. Sumilay sa labi ng dalaga ang matamis ng ngiti, habang lumalakad pa sa lubong sa mga binatang paparating. Sa wakas, may kaedad siyang dumating. Hindi kasi nakapagpaalam ang mga kaibigan niyang babae sapagkat biglaan ang pagkamatay ng tiyuhin niyang binata. Buti na lang nasabi niya agad kay Baste at kay Insyong. Napalinga si Oda nang maulingan ng paparating na mga boses. Humigpit ang pagkakahawak niya sa isang dipang katawan ng puno ng saging. Nakaisip ng magandang paraan. Sasabay siya sa mga binata. Baste! Insyong! Tawag ng dalagang si Panying na pasalubong sa apat na kabinataan. Lalong nilukob ng pag-asa si Oda. Hindi na siya kinabahan nang sumunod sa among dalaga ang tatlong asong kanina pa niya kinaiinisan. Sinaway ng dalaga ang tatlong aso at umakmang kunwari ay papaluin ng hawak na pinggan ang tatlong, bagamat umaangil ay walang nagawa ng sawayin ng kanilang amo. Tumungo naman si Oda sa likod ng apat na lalaki nang lumagpas ito sa kanyang kinaroroonan. May isang asong hindi natiis na kahulan sila Pedro sapagkat nasa likod nila ang babaeng kanina pa nila pinagbabawalang pumasok sa kanilang bakuran. Sa munting isip ng hayop, nagtataka ang mga ito kung bakit hindi ito napapansin ng kanilang mga amo. Ngunit nakikita nila ang babae at alam nilang wala itong mabuting hatid sa kanilang teritoryong nais nitong lapitan. Umikit ang aso akmang kakagate ng babaeng nasa likod ng apat na kabinataan, ngunit sinundan siya ng dalaga. Pinalo sa puwet ng dalampinggan. Bagamat hindi nasaktan dahil hindi naman kalakasan itong pinalo, tila ng laban ng aso, hindi sa amo, kundi sa babaeng umamba sa kanya ng matatalas na kuko. Pachi! Uwi! Gigil na sita ng dalaga sa asong sakalang nahamig ang sarili at bahagang buntot na lumayo sa apat na binatang natigilan sa paglalakad. Mabait siyang aso nila Panying, hindi kasi kayo kilala. Ani Baste kay Pedro at Juan na bagamat nangilag, nagtiwala naman sa sinabi ng dalawang magpinsan. Tuloy-tuloy sila papasok sa loob ng bakuran. Inaya ng dalaga ang apat sa isang lamesang bakante. Hinintay nilang matapos ang nagdarasal. Sinilip saglit ang nakaburol at muling bumalik sa lamesang ibinigay ng dalaga sa kanila. Dinulutan sila ni Panying ng sinabawang miso at miswa, may kamoteng kahoy na nilagarin na nilapag ang dalaga sa lamesa, kinain ng apat. Nang masigurong wala nang nagdarasal at tumahimik na muli ang paligid, bukod lang sa ilang asong panay pa rin ang paminsan-minsang pag-ingit, hindi na kumakahol, sapagkat hindi na pinapasok ni Panying sa loob ng bakuran sa inis niya dahil maging siya ay balak pa atang angilan kanina. Nag-umpisa ang apat na magkantahan. Sandali pa, nagsasagutan na sila ng kanta habang sinasabayan ni Pedro ng pagtugtog. Naging munting background noise sa ilang matatandang nag-uusap kung paanong diskarte sa paglibing bukas at sa ilang matatandang nagkukwentuhan tungkol sa buhay ng namatay. Naging kanya-kanya na ang usapan, grupo-grupo. Napalinga si Aling Terry sa pintong bukas. Parang naulingan niya kasing may umakyat, ngunit wala naman siyang nakita sa pinto. Hindi pinansin, tinuon niya ang atensyon sa ginagawang pagsisinde ng bagong kandila. Sapagkat
Paubos na ang tinulos niya kanina sa tabi ng nakaburol na kapatid. Nang matapos sa ginagawa, saglit siyang dumungo sa labas ng pinto. Maraming tao. Tanaw niya ang anak na si Panying na nakikinig sa kantahan ng dalawa niyang pamangkin at sa mga kasama nito. Napabuntong hininga ang ginang. Hinila ang bangkong nasa gilid at umupo roon. Sinandal ang ulo sa dingding. Hinapo sa maghapong pag-aasikaso sa yumaong kapatid. Binangungot ito, paano'y ugaling natutulog ng busog. Isang buntong hininga muli ang kanyang pinakawalan, pinipigilang mapapikit, ngunit nanaig ang talukap sa nais. Sandaling hinihintay ni Oda. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakakahong katawan. Bukas ililibing ito agad sapagkat noong panahong iyon, hindi pa gaanong uso ang embalsamo, lalo at sa mga liblib na baryo pa. Maingat niyang inilapag ang kargang punong katawan ng saging sa tabi ng bangkay. Pagkuway walang hirap na pinailalim ang mga palad na nakalahad sa nakahigang katawan. Animo ba ay batang iniaangat sa tuwid na pagkakahiga? Malakas si Oda, isa sa mga natatanging kakayahan ng isang aswang na busaw. Naglaway ang babae. Nais na sanang ibaon ang mga pangil sa katawan nitong pagkabango-bango sa kanyang ilong. Ngunit sinupil niya ang kalam ng tiyan. Kapag ginawa niya yon, magdurugo ang lilikaing sugat. Mawawala ng bisa ang kanyang natural na sabulag. Makikita siya ng mga tao. Magkakagulo at maaaring mapahamak siya. Mabilis siyang nakababa ng hagdan. Pangko pa rin ang bangkay. Nagbanta ng panganib ang 3 asong nasa labas ng bakuran, ngunit bago pa siya makapag-isip ng kung ano, may 2 matanda na nagpaalam sa dalagang si Panying. Nagpakisuyo na ihatid sila di kalayuan sapagkat natatakot sa mga asong nakabantay sa labas at galit na galit. Muling sumabay ang babaeng busaw sa papaalis ng mga tao. Walang nagawa ang mga aso kundi kumahol sapagkat nakapagitna si Panying. Isa pa, hindi nila magawang habulin ang babaeng busaw, mawawala ng bantay ang teritoryong kanilang pinoprotektahan. Naaamoy mo ba yun? Anang isang matanda nang makalayo na sila sa bakuran nila Panying. Oo, parang amoy nabubulok na kung ano. Baka may patay na hayop dito sa paligid. Sagot naman ng matandang babaeng naka-abrisyete sa braso ng kasama. Tuluyang humiwalay si Oda sa 2 matandang sinabayan. Mabilis na tinungo ang kasukalan, kung saan malaya niyang makakain ang bangkay na pangko. Tirik ang araw ng tanghaling iyon. Panay ang pahid ni Mang Mulong sa noong ginigitian ng pawis. Ubos na ang kanyang tubig sa sisidlan, kaya saglit niyang iniwan ang pwesto at nakihingi ng tubig sa kainang malapit. Pabalik na ang lalaki nang mabangga ang isang babaeng may dalang bilao ng suman. Maigi na lamang at nahamig ng babae ang dalang bilao. Panay hingi ni Mang Mulong ng tawad. Tinanong kung nasaktan ba ito. Ngunit ngumiti lang ng matamis ang babae. Tingin niya kaedad niya lang ito, hindi lalagpas sa 40. Akmang paalis na ang lalaki ngunit inabutan siya ng 2 pirasong suman ng babae. Tumanggi si Mang Mulong, ngunit mapilit ito. Sinabing pauwi na rin siya at tira lamang iyon. Napilitan tanggapin ng lalaki ang mga suman. Akmang dudukot sa bulsa ng pera, ngunit pinigilan siya ng babae. Binigay ang pangalan nito, Oda raw. Napilitang ibigay ni Mang Mulong ang kanya. Isang matamis na ngiti muli ang binigay nito bago tumalikod na. Nagkibit na lang ang ama ni Potensyana. Hawak ang suman sa isang kamay bago tinungo ang daan pabalik sa kanyang pwesto. Pagkakangkaro talaga niyan dayong yan. Anang isang babae na naglalako ng daing na lumapit sa kakilala nitong alam niyang nasaksihan ang nangyari na pagkabangga ni Mang Mulong kay Oda.
Sabay nilang sinundan ng mata ang babaeng dayo sa kanilang bayan nang tumungo si Oda sa isang bahagi ng merkado, bumili ng ilang peraso ng isda. Nakita yan ni Ason sa kapatagan nung madaling araw, nagmamadali patungo raw sa isang bahagi ng kasukalan, pasikat na raw ang araw. At alam mo ba kung sino pa ang nakita niya roon na nasa kapatagan na nagkukunwaring nagsusuga ng kalabaw? Patol nito sa kaututang dila. Di sino pa? Si Mang Emilio, yung amoy lupa na lahat-lahat napakahilig pa rin. Napatakip sa bibig ang sinabihan. Ano pa bang iisipin natin? Sinong nasa matinong isip ang makikitang naglalamierda sa kapatagan at madaling araw? Ano na lang ang iisipin ng tao na makakakita sa kanya? Alam mo, iniisip ko, baka isa yan sa mga naging babae ng Hapon. Hindi ba't may ganoon dati? Anang isa naman na tumango-tango. Ay, bakit naman si Mang Emilio pa ang bandot na nun ang may alimuong? Iba na lang sana. Nakatawa ang wika nito. Naghagik-gika ng dalawa, natigil lang nang lumapit sa kanila si Oda. Hindi ka nakaubos, gang. Malambing na wika nito sa babaeng ngumiti na matamis sa kanilang dalawa. Bawi na rin naman kahit paano ang puhunan. Gusto niya na suman? Pauwi na ako Wala namang kakain nito. Alok ni Oda sa dalawang hindi hinindian ang pagkaing inaalok ng babae. Ilang usapan pa ang dumaan bago nagpaalam na si Oda sa dalawa. Sakalang nilantakan ng dalawang babae ang suman nang wala na si Oda. Sarap na sarap sapagkat umaangat ang latek na palaman nito habang pinagtatawanan nila ang babae ng palihim. Ang hindi nila alam, lihim ring nangingiti si Oda habang papalayo. Rinig niya ang pinapamaraling balita ng dalawa, ngunit walang katotohanan ng mga iyon. Totoong nakita siyang patungo sa kasukalan. Si Mang Emilio ang nakakita sa kanya. Sinabi niyang may kukunin lang siyang halaman roon, ngunit ang totoo ay may nilibing siyang mga butong tira sa kinaing bangkay nung nakaraan. Saktong naabutan siyang nakikipag-usap ng asawa ni Mang Emilio na ubod pala ng selosa at isa sa may makakating dila sa lugar. Malamang ito ang nagpakalat ng maling impormasyon. Ano't anuman, maigi na rin iyon na isiping may unawaan sila ng matandang si Emilio kesa naman malantad ang tunay na dahilan kung bakit siya nakita sa kapatagan. Itay! Tawag ni Potensyana sa amang abala sa pagsusukli sa isang bumiling lalaki. Lumapit ang delegita, nilapag sa lamesang kinapapatungan ng ilang deboteng paninda nila ang bitbit na basket. Pananghalian ng ama. Kumain po muna kayo, Itay. Ako na po munang bahala rito. Anang delegita sa amang saglit siyang tinapik sa ulo bago inabot ang basket na kinalalagyan ng baon nito. Umupo sa isang tabi na pwesto nila, nag-umpisang kumain. Napatingin naman si Potensyana sa 2 piraso ng suman na nasa tabi ng lamesa. Tinanong sa ama kung saan galing. Sinabi naman ang bigay ng isang kakilala. Tumango-tango ang dalagita. Tinoon ang mata sa paligid. Naghintay ng bibili o lalapit sa paninda nila. Ngunit sa hindi niya mawaring dahilan, napapatingin siya sa mga suman. Tila kasi may naamoy siyang mali sa pagkaing nakabalot sa dahon ng saging. Parang maanta na hindi niya maipaliwanag. Tay, nakain niyo na yan? Pasimpleng tanong nito sa amang saglit lumunok bago sumagot. Hindi pa. Ang gusto ko sana kasing kainin kanin at ulam. Gutom na nga ako Kaya nga inihintay kita. Gusto mo ba yan? Sige, uwi mo. Ibigay mo sa inay mo ang isa. Anang kanyang ama na muling tinuloy ang pagkain. Walang anumang kinuha ni Potensyana ang mga suman. Inilagay sa basket na walang laman. Saglit pa nagkwentuhan ng mag-ama bago nagpa siyang umuwi ang dalagita. Hinatiran lang niya talaga ng pagkain si Mang Mulong. Tinatahak na ni Potensyana ang paakyat na daan pauwi na makarinig ng mga yabag. Nung una wala siyang nakikita sa paligid, ngunit mas lumakas ang mga yabag ng kabayong sumusunod.
napailing ang dalagita. Dante, bulong ng dalagita sa hangin. Saglit lang, lumitaw si Dante sa kanyang tabi. Hindi niya tinigil ang paglalakad, sumabay ito. Kanina ka pa ba sumusunod o ngayon lang? Tanong nito sa tikbalang na nagwangis tao. Kanina pa, mula nang bumaba ka sa baryo. Anito na kinuha ang hawak niyang basket. Tumutol ang dalagita, dahilan ay magaang naman ang kanyang dala. Bakit hindi ko naririnig ang tunog ng kabayong paa mo? Ngayon lamang, takang tanong nito sa napangiting lalaki. Sa malayo ako sumusunod. Lumapit lang ako saka sinasadya kong hindi makalikha ng tunog sa paglalakad, lalo kung walang kabayo sa paligid na kasabay ko. Anito naman. Maingat na nilapat ni Dante ang malapad na palad sa balikat ng dalagita. Pinigil ito sa paglalakad. Bakit? Tanong ni Potensyana. May maanta akong nalalanghap galing sa basket na dala mo. Kunot noong wika nito sa natigilang dalagita. Nilabas nito ang 2 suman na pumailalim sa magkakapatong na plato at malukong na wala ng laman. Napangiwi si Dante nang matitigan ng mga suman. Nagpaalam saglit, may kukunin raw. Nang mawala ito sa kinatatayuan, bahagyang sumayaw ang nakalugay na buhok ng dalagita, maging ang suot nitong saya ay saglit gumalaw sa lakas ng hanging nilikha ng pag-alis ni Dante. 2 minuto lang ang dumaan, lumitaw ito sa kanyang harapan muli. May hawak na kalamansi, ilang piraso rin. Buksan mo tapos patakan mo ng katas nito. Tignan natin kung tama ang hinala ko. Mahinang utos ni Dante na sinunod naman ng dalagita. Kinuha ni Dante ang basket na dala ni Potensyana habang tinatanggalan ng balot ang suman. Kinuha ni Dante ang tinidor at tumusok ng 1 pirasong kalamansi. Inabot si dalagitang ginawa ang utos niya. Kapwa na paatras ang dalawa nang sumagitsit sa kanilang ilong ang matapang na samyo na nanggagaling sa sumang tila umusok pa ng konti. Masangsang. Ang maputing sumang gawa sa malagkit ay unti-unting nagulay itim. Gamit ang tinidor pa rin, hiniwa ni Dante ang nalaglag na sa lupang suman. Muling pinataka ng katas. Kitang-kita nilang dalawa ang pagkislutan ng maliliit na tila kitikite sa loob ng suman. Hindi na napigilan ni Potensyana na umahon mula sa sikmura niya ang pagkaing tinanghalian kanina. Pinaliguan muna ni Potensyana ng katas ng kalamansi ang tinidor na ginamit bago pinaon sa lupa, kasama ang suma na habang tumatagal ay bumabantot sa kanilang ilong. Nilaliman ni Dante ang hukay na nagawa. Hindi na ako magtataka. Maraming dayong aswang at ilang nilalang ngayon sa bayan natin. Tag-init pa. Ani Dante habang naglalakad, kaagapay ang dalagita. Maari bang mayanggawang kumain ng suman? Nangingilabot na tanong ng dalagita sa tikbalang. Sa nakikita ko hindi agad. Kailangan makarami ng suman ang kakain. Konting palaman lang ang ginamit ng gumawa. Ngunit masakit pa rin sa ilong. Parang pananda lamang ang kanyang ginawa o marahil sinasadya niya ring unti-untiin ang pangahawa. Walang magiging epekto kung iinom ng limonada ang kumain ng suman. Sagot ni Dante na umalalay sa dalagita nang tumawid sila sa batis. Naghugas ng kamay sa Potensyana. Tila kasi para sa kanya, naaamoy niya pa ang anta at baho sa kanyang palad na naiwan ng sumang nahawakan. Ano kaya kung magtinda ako ng limonada sa bayan? Bababaan ko ang halaga, 2 baso sa 5 sentimos. Lalagyan ko ng pulot na galing sa limponara. Marami kayo nun, di ba? Suhestyon ng dalagita sa napangiting si Dante. Akong bahalang magbaba ng tapayang gagamitin mo. Voluntaryo naman ito. Pagkuway inalalayan ng dalagita sa paglalakad, hindi na binigay ang basket rito. Ihahatid na kita agad sa inyo. Kukuha na ako ng pulot sa amin para masimulan ang nais mong pagtitinda ng limonada. Anang tikbalang na kinatango ng dalagita. Umupo si Dante sa lupa. Hinayaang sumakay sa kanyang likod ang dalagita.
Otomatikong sumapo ang isang kamay nito sa puweta ng dalagita. Bahagyang itinulak siya pataas, dahilan upang makahawak si Potensyana sa kanyang nakatirintas na buhok. Pinaangkla niya ang mga hita ng dalagita sa bawat niyang bewang. Pagkuway saglit niyang nilinga, sinabing kumapit ng maigi sa nakatirintas niyang buhok na sinunod naman ito. Napasinghap si Potensyana nang umigpaw si Dante. Tila sila lumipad sa ginawang pagtalo nito. Ang nakakapit na mga kamay ni Potensyana sa buhok nitong nakatirintas ay kumawala. Pinalupot ang mga braso sa leeg ng lalaking tikbalang. Naisubsob ni Potensyana ang muka sa batok nito, isang gawe na kahit kay dilim ay ginagawa ng dalagita. Hindi pa rin masanay sa matataas na pag-igpaw, hindi maalis ang nerbiyos sa nararamdamang lula. Napalunok ang lalaking tikbalang nang maramdaman ang saglit na pagdaiti ng labi ng dalagita sa kanyang batok. Hindi na ito bata, tulad ng dati. Unti-unti ay nahuhubog na sa tamang lugar ang katawan. Katunayan, ang tibok ng puso nito ni dati ay lagi niyang nararamdaman sa kanyang likuran kapag nilalapat roon ng bata ang dibdib, ay hindi na niya maulingan masyado ngayon. Paano'y natatakpan na ito ng malambot na dibdib ng dalagita. Ilang panahon pa, alam niyang bukod sa mga aswang na lumiligid sa kanilang lugar, may ilang kabinataan na rin ang maghahangad na makuha ang kanilang mutya. Isang solidong bagay na pilit pinapalis ni Dante sa kanyang isipan. Nagbigay galang si Dante kay Aling Rita nang maihatid nito sa loob ng bakuran ng dalagita, bago nagbigay ng pamamaalam na tingin kay Potensyana, saka nawala sa kanilang paningin. Tuloy-tuloy ang lalaking tikbalang sa loob ng kanilang teritoryo. Tumungo siya sa isang banda ng lupain kung saan malayang tumutubo ang malaking bahagi ng limponarang halamanan. Ilang puno ang kanyang tiningala. Pumili ng isang bahay pukyutang hindi nagagalaw, pumiraso ng maliit na bahagi. Hindi alintana ang ilang mga bubuyog na sa kanya ay sumusugod. Nang makontento sa nakuha, mabilis na tinungo naman ang ilang magkakatabing puno ng saging. Pumiraso ng dahon at binalot roon ang tumutulo pa sa masaganang pulot na bahaging kinuha. Paalis na siya nang makita si Lino na kumukuha ng ilang dahon ng limponara. Tinanong kung anong gagawin niya sa dala. Sinabi niya kung bakit. Maigi yan, ngunit huwag mo masyadong ibigay ang hilig niya. Alam mo ang tungkulin mo. Bantayan siya. Hayaang lumabas ang kakayahan na mutya. Paalala ni Lino sa nakababatang kapatid. Hindi sumagot ang lalaki. Akmang paalis na ngunit muling nagsalita si Lino. May mas mabigat kang tungkulin, alam mo yan. Kung hindi kami makakabuo ni Mikasha sa katapusan ng buwan, ikaw naman na ipapareha sa kanya. Kailangan magluwal siya ng tagapagmana sa pamamagitan natin, alam mo yan. Anito pa na muli hindi sinagot ni Dante. Wala tayong karapatang umibig, Dante. Lalo na sa mutya. Madiin na paalala nito sa kapatid na napalunok ng lihim. Muli, hindi niya sinagot ang mga salitang binitawan ng kapatid. Sa halip ay tuloy-tuloy itong umalis sa kinaroroon ng lugar. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lino habang pinagmamasdan ang direksyong tinungo ni Dante. Masyado ka namang malupit sa kanya. Si Tani may kasyang lumitaw kung saan. Umupo ito sa lupang nasasapnan ng malaalpomrang dahong bermuda. Pumitas ng ilang dahon ng limponara, dinala sa bibig at tahimik na kumain. May paghangang pinagmasdan ng ilang parte ng kanyang kinaroroonan. Paano'y umuusbong na roon ang maliliit na dahon ng halamang paborito nilang kainin. Isa sa mga benepisyo na kayang ibigay ng mutya na ngayon ay nananahan sa katawan ni Potensyana. Dahil nagkaroon ng marka ng pagmamay-ari ang kanilang teritoryo, lalong lumusog ang lupa. Lahat ng nananahan sa kanilang teritoryo, halaman, puno, hayop,
Lalo ang mga tikbalang ay makikinabang sa kapangyarihang kayang ibigay ng mutya. Pinapaalala ko lamang sa kanya ang kanyang tungkulin. Kaming dalawa na lang ang natitirang lahi ng pinaghalong palipad at tapyan. Ang dalawa sa pinakamataas na lahi ng tikbalang. Kailangang may sumunod sa henerasyon sa aming lahi. At magkakaroon iyon ng katuparan sa inyo, mahal kong Mikasya. Seryosong wika ni Lino. Napabuntong hininga si Mikasya. Tunay na may kanya-kanya silang tungkulin na dapat gampanan. Minsan, kailangan maging makasarili upang mabigyan ng daan ng tungkulin na iyon. Kahit minsan, kailangang supilin ang puso. Ang pusong may sariling pagpapasya kung kanino titibok. Pigil ang giyages ni Oda habang pinagmamastan ang tapaya ng limonadang halos ipamigay ng dalagitang panay ang sadlok roon. Ang sabi, 5 sa 2 baso. Ngunit may ilang dala ang sariling baso o lagayan na mas matataas pa kumpara sa mga basong ginagamit nito. Ngunit hindi pumapalag ang dalagita na nilalagyan lang ang inuminan o roon na sinasalin. Kinalma ng babaeng busaw ang sarili, lalo nang makitang nakailang balik ang 2 babaeng may katabilan ng bibig at ilang araw na niya ring binibigyan ng libreng suman. Wala na, mawawalan ng epekto ang unti-unti niya sanang pangyayanggaw sa dalawa, maging sa ilang taong suki niya. Sa merkadong ito pa naman, mabilis maubos ang kanyang paninda. Napatingala si Oda sa tirik na sikat ng araw. Lalong nagkaroon ng dahilan ang mga taong bumili ng limonadang rinig niya na bagamat matamis, hindi raw nakakasuyang inumin. Balanse ang tamis at asim. Nang muling ituon niya ang mga mata sa direksyon ng dalagitang magiliw na nakikipag-usap sa mga bumibili habang nagsasalok ng tinitindang inumin, saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Tinaasan niya ito ng kilay bago tumalikod. Lumisa na sa merkado. Bagamat nakikipag-usap sa mga bumibiling tao, hindi nakaligtas kay Potensyana ang tinging iniwan sa kanya ng babaeng nasulyapan di kalayuan. Nang makita niyang may dala itong bilao at suman ang naroroon, agad niyang napagtanto kung bakit. Paano pag nag-umpisa ang eskwela? Hindi ka maaaring magpatuloy sa paglalako, ha? Ani mangmulong sa dalagitang hindi na mabilang kung pang ilang timpla na ang nagawa. Saglit napaisip ang dalaga ngunit nagboluntaryo ang ama nitong ito ang magpapatuloy ng nasimulan niya. Dagdag kita rin kasi, isa pa alam niya ang dahilan sa likod ng inuming limonada. Hindi na ito nagtaka. Sino bang makakapagsabi kung ilan ang aswang at kakaibang nilalang na nananahan ngayon sa kanilang bayan? Malapit pa sila sa estasyon ng Damortis, kung saan babaan at sakayan ng tao naglalakbay at tumarayo. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ng dalagita sa suhestyon ng ama. Lumipas ang araw, nagkukulay kahil na ang paligid nang mapagpasyahan na mag-amang magligpit na upang umuwi. Kumukonti na rin ang tao sa merkado. Lumitaw sa pwesto nila si Dante. Kinuha ang ilang mabibigat na gamit ng mag-ama. Nauna na itong umuwi. Mabilis lang iyon kay Dante. Bago pa sila makakalahating daan pa uwi, siguradong maaabutan sila ng tikbalang. Pakalat na ang dilim sa paligid nang mag-umpisa ang mag-amang lakbayin, sakay ng kabayong pag-aari ang daan. Nalagpasin nila ang isang sityo kung saan may malalawak na lupaing kapatagan. Maya-maya pa, nakasalubong ang mag-ama ng isang karetelang hatak ng isang batang kabayo. Nakasakay roon ng isang lalaki. Nakaalalay ang isang kamay nito sa may kalaparang kahong gawa sa kahoy. Isang pinasadyang ataul. Nagkatinginan ng mag-ama, lalo nang makilala ni Mang Mulong ang lalaking sakay, si Mang Agustin, ang malapit nilang kapitbahay at kaibigan na rin. Nagbatian ng dalawang lalaki. Saglit tinigil ang kani-kanilang mga sinasakyan.
Binangungot raw si Tandang Emilio kaninang alauna ng tanghali. May isang doktor na tagabayan pa ang sumuri kaso'y wala na talaga. Sagot nito sa tanong ng tatay ni Potensyana kung saan ito patungo at kung para kanino ang atuol. Napapadalas ata ang gawa mo Nung isang araw lamang ay may gawa ka nung sinilip kita. Ani Mangmulong pa sa kaibigan na napakamot sa batok. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong maramdaman. Heto nga't may dagdag na kita kaso yan dahilan naman ay pagpanaw ng kanayo natin. Anito na saglit na patulala sa daan, tila may naisip saglit. Tinapos ni Mangmulong ang pag-uusap. Alam niyang kailangang madala na nito ang kahon sa pupuntahan. Nagpaalamanan pa saglit. Sakalang muling nagpatuloy sa kani-kanilang daan na tinatahak. Kapwa inalipin ng kanya-kanyang isipin na mag-ama, ngunit si Potensyana naagaw ng isang pamilyar na samyo na nakasalubong nila. Maanta, napakunot noo ang dalagita, lalo nang sinundan ang samyong sumasagitsit sa kanyang ilong. Nanariwa ang tagpong kasama niya si Dante at ang pagpatak nila ng katas ng kalamansi sa sumang nakuha ng kanyang itay kahapon. May kung anong tila pumigil kay Potensyanang magpatuloy, tila siya hinahatak ng kung ano. Wala sa sariling napalingon siya sa natatanaw pang karetela ni Mang Agustin, kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Oh, bakit? Tanong ng kanyang ama mula sa kanyang likuran. Ito ang humahawak ng renda. Itay, tigil. Mahinang sabi ng dalagita sa amang sumunod naman. Muling nilingon niya ang karitelang minama ni obra ni Mang Agustin. Hindi nakatiis si Potensyana. Siya ay bumaba. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Sa sansaglit na pagtiim niya ng tingin sa hindi halos matanaw na karitela, nakita niya ang isang imahe ng babae. Sumusunod, pagkuway biglang nawala rin naman agad. Anak, Tawag ni Mangmulong. Napalunok si Potensyana. Gusto niyang sundan ng karitela sapagkat may nararamdaman siyang mali. Nag-aalala siya sa kaibigan ng kanyang ama. May kung ano sa loob niya sinasabing hindi basta-basta lang ang kabang kanyang nararamdaman. Ang muling pagtatanong sana ni Mangmulong ay hindi natuloy sapagkat lumitaw si Dante sa kanilang harapan. Maaari mo bang ihatid si Itay sa amin, Dante? May susundan lamang ako. Anang dalagitang kinuha ang renda mula sa mga kamay ng ama. Tila manikang inabot naman ni Dante ang nalilitong si Mangmulong, pagkuway binabasaglit sa lupa at pinulupot ang isang braso sa tiyan nito. Inangat bago mabilis na nawala sa harapan ni Potensyana. Mabilis na minaniobra ng dalagita ang kabayo pabalik. Hahabulin niya ang karitela ni Mang Agustin. Kunot noo ang ginang nang lumitaw ang asawa sa kanyang harapan. Tila batang maingat na binaba sa lupa ang lalaki. Hindi na hinintay na magsalita o magtanong ng ginang. Agad nagpaalam si Dante. Sinabing susundan niya ang mutya kung saan ito patungo. Bagamat alam ni Danteng ligtas sila Mangmulong sa sarili nitong tahanan, sinabihan pa rin niya si Dilim na nasa likod bahay kasama si Batik. Binili na sumundo ng dalawang magpapantay sa mag-asawa. Agad naman tumalima si Dilim. Saka pa lamang muling nawala si Dante sa kanyang kinatatayuan. Nagpalingalinga si Oda sa paligid. Kakahuyan ng bawat panig ng kalsadang tinatahak nila. Maigi, sapagkat nais niyang patulugin ang lalaking sakay ngayon ng karitela. Makatikim naman siya ng sariwa ngayon. Kip-kip pa ng babaeng busaw ang isang dipang katawan ng pinutol na puno ng saging. Ipapalit niya iyon sa katawan ng lalaki. Bagamat isa sa pangunahing pagkain ng busaw ang bangkay, paminsan-minsan nais rin nilang sila mismo ang personal na pumatay sa kanilang mga biktima. Ang isang bangkay kasi ay hindi mainam na ipreserba. Mababawasan ang linamnam sa karne habang tumatagal. Hindi tulad ng bagong katay na taong galing sa pangangaso, mas makatas ang dugo
Hindi nagbabago ang tekstura sa susunod na pagkain. Ang balak ni Oda, daluhungin ang lalaki, patulugin sa pamamagitan ng pagpisel sa batok nito. Isang gawing pamilyar sa mga aswang. Tapos sa kanya ipapalit ang puno ng saging sa karitela. Nakatulong ang papadilim na paligid at natsyempong nag-iisa lamang ang lalaki, kaya maigi ang naiisip niyang plano ngayon. Akmang aabutin na ni Oda ang walang kamalay-malay na si Mang Agustin sa karitela nang makarinig ng nagmamadaling yabag ng kabayo di kalayuan. Kapwa sila napalingon. Tumagos ang mata ni Potensyana kay Oda. Mang Agustin, samahan ko na ho kayo. Mahaba-haba pa po ang dang tatahakin niyo eh. Anang dalagita sa napakunot noong lalaki. Lubos na nagtataka kung bakit nagmagandang loob ang dalagitang siya ay samahan. Babae ito. Ang bilis niyo namang nakauwi at bakit ka pinayagan ng ama mo? Hindi na natuloy ang sasabihin ng lalaki sapagkat mula kung saan lumitaw si Mang Mulong. Nagbago ang isip ko, Agustin. Samahan na kita. Anak, mauna ka nang umuwi. Sabihin mo sa iyong inay ihahatid ko lamang sa tutugpaing lugar si Agustin. Ani Mang Mulong sa dalagitang tumangulang ng marahan. Bagamat lito, napahinuhod na lang ang lalaking nakasakay sa karitela. Muling nagsimulang maglakad ang kabayong hila ang kanyang sinasakyan. Napalingon pa si Mang Agustin sa dalagitang bumaba ng kabayo. Nagkunwaring may inaayos sa renda at nagbukas ng Petromax. Naigtad pa ang lalaki nang mula sa kanyang kinaroroonan, lumiwanag rin ang daang kanilang tinatahak. Si Mang Mulong nagbukas ng Petromax habang akay-akay ang kanyang kabayo. Mula sa lalaking naglalakad, tinapo ni Mang Agustin ang mata sa dala niya ring ilawan na nakasabit sa gilid ng karitela. Bakit ba hindi niya naisipang buksan ang ilawan gayong tumidilim na ang paligid? Hindi niya alam. Ngunit kanina pa parang lutang ang kanyang isip mula nang bumaba siya sa baryo Tigbalan. Napakabagal rin ang paglalakad ng kanyang karitela na natural naman. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay lalong tumagal mula nang dumilim ang paligid. Salamat Mulong sa pagsama mo Nakakahiya sa'yo. Pinauwi mo mag-isa si Potensyana. Anang lalaki sa inaakalang kaibigan. Doon ako magpapalipas ng gabi sapagkat magiinuman kami ng tuba. Ano kaya't samahan mo na rin ako? Total naman, alam ni Potensyana na magkasama tayo. Muling sabi ni Mang Agustin. Nako, uuwi ako. Marami kaming igagarapa mamaya. Ihahatid na lang kita. Alam mo namang maraming napapahamak ngayon sa daan na walang kasama. Sagot naman ng hindi lumilingon na lalaki. Napakunot noo si Agustin sapagkat tila bumilis ang andar ng kanyang karitela. Napasilip siya sa paa ng kanyang kabayo ngunit sa nakikita naman niya ay hindi mabilis ang bawat hakbang nito. Tama lang, katulad kanina. Napatingin siya sa paa ng kaibigang walang sapin na ngayon niya lang napansin bakit ito nakayapak. At para palituhin pa lalo ang kanyang isipan, bakit sa wari ba niya ay nakakarinig siya ng isa pang kabayong naglalakad na tila baka sabay lang nila sa daan. Huwag kang sumunod. Mahinang wika ni Potensyana sa hangin. Ang papalakad ng mga paasana ni Oda ay natigil. Kunot noong napalingon sa daligitang may kung anong kinukuha sa loob ng munting sisidlan na nakatali sa isang bahagi ng renda. Kanina pa niya napapansin ito sa merkado. May kung ano sa presensya nitong parang mainit. Akala niya kanina sa merkado, dala lang ng init ng panahon ang alinsangan niyang nararamdaman. Ngunit nang makarating siya sa itaas na sitio, ang init na nararamdaman kanina ay bumalik. Nang itapat niya ang paang bagamat may sapin, napaso siya sa lupang bukana ng arkong nagsasabing Baryo Tigbalan ang lugar. Sakto naman bumaba roon ang lalaking sakay ng karitela na sinusundan na niya ngayon. Narinig mo ko? Ang sabi ko, huwag kang sumunod. Putang busaw ka. Muling wika ng dalagita.
Sumingasing ang gumagamit pa rin ng sabulag na si Oda. Ang kabayo ni Potensyana ang natakot. Nag-umpisa itong humalinghing. Panay ang munting pagpapadyak ng mga paa. Umalis ka sa bayang to. Inuutusan kita. Ngayon din, tigil-tigilan mong magbenta ng maanta mong suman at ako'y nasusuka sa amoy. Dagdag pa ng dalagita na lalong kinagalit ng babaeng busaw. Binitawan nito ang hawak na puno ng saging. Pinalabas ang mga kokong matatalas, kumisig at nagsaaswang. Ngunit hindi tinatanggal ang natural na sabulag sa katawan. Bagamat hindi nakikita, tinuon ni Potensyana ang atensyon base sa matapang na anta na nalalanghap niya sa hangin. Kung saan mas matapang ang samyo, doon niya pinapalagay na nakatayo o naroroon ang babaeng busaw. Tinapik niya ang likurang bahagi ng kabayo. Pinatakbo ito nang maramdamang patungo sa kanya ang samyong maanta. Hindi na paghandaan, tumalsik ang dalagita. Sumadsad ang kanyang likuran sa mababatong lupa. Inindaman ng sakit na ipagpasalamat niyang nakalayo ang alaga nilang kabayo. Kailangan ito ng kanyang ama at tinuturing na ring miyembro ng kanilang pamilya. Muling nakaramdam si Potensyana ng paparating na puwersa. Agad siyang gumulong na maigi at kanyang ginawa. Paano'y nagkaroon ng 5 guhit ang mabatong lupang kanyang kinahihigaan. Napaigik ang dalagita nang muling tumalsik. Isang puno ang sumalo sa kanya. Plakda siyang bumagsak. Ngunit bago pa makahuma, muling tumalsik siya sa ibang direksyon. Humihingal na bumangon ang dalagita. Napaubo ng sunod-sunod. Ramdam niya ang tiyang nasikmuraan. Nagngit-ngit ang dalagita. Anong karapatan nitong saktan siya? Ang mga magulang nga niya hindi siya matapik. Ngunit sana lang, kasing lakas niya ito. Kung sana lamang ay. Hindi na natapos ang mga isiping umalipin sa dalagita. Paano'y may kung ano sa kanya mga palad ang kuminang. Nagbigay iyon ng nakakasilaw na liwanag, sanhi upang matigil si Oda sa pagsugod. Naitakip nito ang mga kamay na naghahabaan ng mga kuko sa nakakasilaw na liwanag na biglang bumaha sa madilim na paligid. Bago pa siya makahuma, siya naman ang tumalsik kung saan. Inaasahan niyang lupa o puno ang sasalo sa kanya, ngunit napaigik ang babaeng busaw ng makaramdam ng malakas na puwersa sa kanyang sikmura. Tapos ay muli siyang umangat sa ere. May humawak sa kanyang isang paa. Hinampas siya sa isang matigas na bagay. Naramdaman niya ang pagkabali ng tadyang. Sa nanlalabo niyang mga mata, nakita niya ang dalagitang inatake kanina. Patakbo, patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa likod nito, may nakatayong isang matipunong tikbalang. Nagpakawala ng singasing si Oda. Pinilig ang ulo. Tila ba lahat ng sakit na nararamdaman sa katawan ay pinapalis. Nagawa na niyang tumayo. Hindi na ininda ang tadyang na naaapektuhan. Hindi na tumatagos ang paningin sa kanya ng dalagitang may kung ano sa loob ng katawan. Nawala ang sabulag niya. Marahil sa liwanag na sumilaw sa kanya kanina. Muli niyang hinamig ang sarili. Pinagana muli ang natatanging kakayahan na natural sa isang aswang na busaw. Muli siyang nawala sa paningin ni Potensyana. Natigil ang papasugod na dalagita. Kumuyom ang mga kamao. Nakakarinig siya ng mahihinang pagkilos ngunit hindi niya mahamig kung saan gawin ang gagaling. Tila kasi nilalaro ng busaw ang kanyang ilong. Animo ba ay panaylipat ng lugar? Hindi ka na makakaalis dito. Nagbago na ang isip ko. Kung lilipat ka kung saan, doon ka naman magkahasik ng kasamaan. Hindi, ipapaon kita sa lupain ko. Anang dalagita na dumukot sa sayang suot. Naglabas ng ilang piraso ng kalamansi. Kinuyumos sa bawat kamay. Dinurog. Nakarinig si Potensyana ng mahinang pagsinghap. Tama ang kanyang sapentaha.
Nakakapagtago ang aswang sa kahit anong antas ng sabulag, ngunit hindi pa rin sila makakatakas sa isa sa natural na panglaban sa kanila, ang kalamansi. Pinikit ni Potensyana ng mariin ang mga mata. Pilit hinamig ang mas matapang na samyo ng maantang nalalanghap niya sa paligid. Nang mapagtento, mabilis iyong tinakbo. Muling inumang ang nakahandang kamaong nababasa ng katas ng kalamansi. Tila siya sumuntok sa makapal na tela sa wari ba niya, ngunit agad ring lumubog ang kanyang kamao. Tila natutunaw ang bumabarikadang hadlang, tuloy-tuloy sa mukha ng babaeng busaw. Kinilig ang dalaga nang makarinig ng nabasag na panga, kasabay ng kung anong lumipad, sumadsad sa lupa. Ang kanyang kalaban. Muling lumitaw sa kanyang paningin. Si Danteng nakaalalay naman ay mabilis na tinungo ang kinapadpara ng kalaban. Hindi na ito pinakawalan. Hindi na nagawang bumangon ang aswang sapagkat may puwersang humagip sa kanyang panga. Tila naman manhid ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya nagawang sumikaw. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Potensyana habang naglalakad palapit sa napugot na ulo ng aswang. Dinampot sa pamamagitan ng buhok. Bitbit naman ni Dante na nasa anyo ng tikbalang ang katawan nitong naiwan ng sipain niya. Saglit nagkatitigan ng dalawa bago naiiling na natawa si Potensyana. Tumalikod, sinabing nais niyang salupain nila ibaon ang bangkay nito. Hindi sumagot ang tikbalang. Tumango lamang. Nang maglakad papalapit si Potensyana sa kabayong alaga nila na nanginginain di kalayuan, kalmado na. Saglit pinagmasdan naman ng tikbalang ang mga gasgas at sugat nito sa likod na unti-unti nang gumagaling. Isa sa kapangyarihan na mutya. Panay-palis ng nananayong balahibo ni Aling Rita sa mga braso habang pinapakinggan ng anak na nagkukwento ng tungkol sa busaw at sa mga ginawa nito. Maya-mayang nagsasalubong ang paningin ng mag-asawa, lalo nang ipaliwanag ni Potensyana ang dahilan ng pagkapunit ng damit sa bandang likuran. Si Mang Mulong naman maya-maya dala ang tasa ng kape na pasilip sa bintana kung saan tanaw si Danteng may kung anong binabaon sa lupa. Alam nila na hindi na magiging normal pa ang buhay ng nag-iisa nilang anak. Hindi napigilan ng ina, lumapit ito kay Potensyana at inakap ng mahigpit ang dalagita. Muling nagtagpo ang mata ng mag-asawa. Hinihiling lamang nila na sana laging makaligtas ang anak sa panganib na siguradong masusundan pa. Araw ng linggo, 8:00 ng umaga. Abala si Potensyana sa pagkakanaw ng limonada sa bangang kakaubos lang ng laman. Ang kanyang ama may kausap na kaibigan sa tabi ng kanilang pwesto. Nang magpaalam ang kaibigang kausap, bumalik si Mang Mulong, tinulungan ng anak na hinarap ang 3 taong bumili agad ng limonada. Hindi makakailang malaki ang naidagdag ng limonadang tinitinda ng anak sa kinikita nila. Oo nga pala, nagpagawa ang nanay mo ng balintawak para sa'yo. Isusuot mo sa iyong kaarawan. Ani Mang Mulong sa napangiting si Potensyana. Maghahanda ho tayo? Tanong ng huli. Tumango-tango si Mang Mulong. Ilang buwan na rin nilang napag-uusapang mag-asawa iyon. Dadalhin ni Aling Adel pa mamaya. Binabalitaan kami. Ani Mang Mulong pa. Nasa paligid ba si Dante? Tanong nito sa anak na hinarap ang isang basket ng kalamansing pipigain sa isang malukong. Umiling ang dalagita. Umakyat ho siya sandali upang kumuha ng pulot. May ipapakiusap po kayo? Anang dalagita sa amang umiling ng sunod-sunod. Wala naman. Nagpaalam sa akin si Arnulfo nung nakaraan. Dadalaw raw siya mamayang gabi sa bahay. Halo ang pagniwi at pagkapantastiko sa mukha ng ama ni Potensyana. Saglit natigilan ng dalagita. Napalunok, ngunit muling hinamig ang sarili. Pinagpatuloy ang ginagawa. Dadalawin ka pero hindi kasama ang iba mo pang mga kaibigan. Siya lamang.
Patuloy pa ni Mang Mulong. Nabanggit niyo na po ba kay inay ito? Tanong ng dalagita. Oo, kanina. Tipid nitong sagot. Hindi kumibo si Potensyana. Kung anong ihihimig ng puso mo pagdating ng araw o kung sino, ang hiling lang namin ng iyong inay ay mahalin ka ng tapat at respetuhin ka. Kahit ano pa siya o sino pa siya, hindi kami makikialam. Makahulog ang pasaring ng ama kay Potensyana. Hindi pinili ng dalagang magsalita. Naintindihan niya agad ang nais ipahiwatig ng kanyang ama. Ngunit masyado pang maaga para magdesisyon sa mga ganoong bagay. Magdi-18 pa lamang siya. Ang mga isipeng umalipin saglit sa dalagita ay naagaw ng maantang samyong nahagip ng ilong ni Potensyana. Nagtaas siya ng paningin mula sa kalamansing pinipika. Diretso ang tanaw sa hindi nalalayo sa kanilang Riles ng Damortis kung saan nanggagaling ang maantang samyo. Dalawang lalaking may mapuputing kompleksyon ang nakita niyang naglalakad palapit. Bagamat humahalo sa ilang taong naroroon, nangingibabaw ang dalawa. Paano'y kay gagandang mga lalaki. Idagdag pang nabibihisan ng kamesa di chinong kasing kulay ng kanilang mga balat. Hanggang sa sapatos na kumikinang sa kakintaban, masasabing hindi sila basta-basta tao lamang. May kaya. Dinaig ng dalawa ang ilang aktor sa pinilakang tabing na pinapareha kay Paraluman at kay Gloria Romero. Otomatikong kumunot ang noo ng dalagita nang ang isa ay napatingin sa kanya at kumindat bago tuloy-tuloy sa isang kotseng naghihintay lagpas sa merkado. Aba, ang hambog naman nun, porket magandang lalaki lang. Hindi maiwasang wika ni Mang Mulong na nasaksihan ng pagkindat sa kanyang anak. Marahas na kinuskos ni Potensyana ang ilong na tila nangate. Hindi ho ako bilib, tay. Maanta ang amoy nila. Mukhang hindi gagawa ng maganda. Mahinang sagot ni Potensyana sa amang napatitig sa anak.